Sabihin mo gate ng eskwelahan, ng bangketa, nasa bangketa. Unang-una ito, dumaan naman to sa lahat ng proseso. So, tayo naman, pinararating lamang natin sa mga tamang ahensya ng gobyerno, yung mga request natin ng ating mga Tinuro ko agad. Hindi ko malaman ano yung banat nila kay BP Sara. Kung banata nila di ba, yung mga squad ko, banata nila. Overprice. Bakit ngayon? Imbestigahan mo yung sarili mo. 19 million yun. Ayun, duro. Di ba, tabang nyo sa squad ko, di ba? Kala nyo, wala kayong bike putik. O ngayon, tignan mo. Yung ginawa nyo, tama ba yun? Walang building permit. Walang DPWH. Di ba? Itinayo nyo sa kalsada. Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Kumusta po kayong lahat? Saang mandako po kayo naroroon, sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Lalong-lalo na po sa ating mga kababayang OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Mabuhay po kayong lahat. Saludo po kami sa inyong sipag, tatag at determinasyon para sa inyong pamilya at para sa bayan. At yun na nga mga kababayan, pag-usapan po natin itong naging panayam ni Manong Ted Pailon dito kay Yorme mga kababayan. Ito po ay kaugnay nga nitong pinatayong barangay hall sa harap ng eskwelahan sa sidewalk. Nabase nga po dito kay Yorme mga kababayan, wala umanong permit ito ng kanyang i-check sa kanyang mga tauhan. Pero sa isang panayam naman, sinabi naman ni Congressman Joel Chua na nasunod naman umano lahat ang mga permit sa pagpapagawa ng nasabing barangay hall. At dahil nga po sa nakita ni Yorme at sa mga reklamo na kanyang natanggap, napilitan po siya na ipaalis ang nasabing barangay hall sa harap ng eskwelahan. Dahil ang reklamo umano ng mga mag-aaral, hindi nakakadiretso ang hangin papunta sa kanilang eskwelahan, kaya nagiging mainit ang kanilang silid-aralan. Dahil walang hangin na pumapasok dahil nga naharangan na nitong barangay hall na tinayo sa harapan nila. At ang problema pa dito mga kababayan, dahil nga nasa gilid na siya ng daan sa sidewalk, yung mismong sidewalk, doon nila itinayo. Kaya ang nangyayari, yung mga bata na naglalakad, lumalabas mismo doon sa kalsada. Kaya isa pa ito sa mga inireklamo ng mga magulang, mga batang pumapasok dito. Dahil delikado nga naman kung naglalakad ka sa gilid ng kalsada, kumpara ka nga sa sidewalk kung naglalakad. At dumako na nga po tayo dito sa naging panayam kay Mayor Isko, mga kababayan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa nating video. Paki-like at paki-share mo na din ang video ito sa iba pa nating mga kababayan. Kung nais mong sumali sa ating community, i-click mo lang ang join button na makikita mo sa baba. Maraming salamat. Ba't naman ilalagay niya yung pangalan niya doon kung hindi niya pera o proyekto yun? Ano nga mga kababayan, pakinggan naman po natin ang naging sagot ni Congressman Joel Chua. Kaugnay nga nitong mga questionableng barangay hall na napatayo na ito, na ngayon nga po ay pinapatanggal ni Mayor Isko Moreno. Pag nagkataon siguro mga kababayan, kung mapapaimbestigahan itong nasabing barangay hall na ito, baka mapatawag itong si Congressman. Dahil base po kay Mayor Isko Moreno ay nakalagay yung pangalan ni Congressman Joel Chua. Pero pinatanggal umano nung pagpadala siya ng notice. Kaya kaabang-abang ito mga kababayan, dahil nga ngayon nanawagan na mismo ang Pangulo na iimbestigahan lahat ng mga proyekto ng gobyerno na may anomalya. Unang-una ito, dumaan naman to sa lahat ng proseso. So, tayo naman, pinararating lamang natin sa mga tamang ahensya ng gobyerno, yung mga request natin ng ating mga constituents. So, ang atin lang naman, sana kung may ganitong, kasi sa Manila talaga, wala naman eksaktong lupa na diba? Siyempre tayo, lahat naman ng mga barangay, gusto natin bigyan ng maayos. In fact, ito nga, meron nga po itong senior citizen na area para yung mga senior citizen ay maging maayos, hindi mahihirapan na nandoon nabibilad sa araw. Nasa tapat po ito ng eskwelahan. Hindi po ba napakaganda nun na may isang barangay hall sa tapat ng eskwelahan? Sa ganun, yung seguridad ng mga estudyante ay napoprotektahan at alam nila kung saan sila tatakbo in case na magkaroon ng problema. In fact, nung last week, tayo po ay nagpunta sa tanggapan ni SILG para tayo naman ay makiusap na baka po pwedeng mabiyayaan ng aming distrito ng fire truck at saka ng ambulance. So wala naman pong pinagkaiba ito doon sa mga nire-request natin at pinararating natin sa mga ahensya ng pamahalaan. Ang barangay hall ay para sa tao.
'Di ba? Binibigyan natin ng maayos. Parang City Hall yan eh. Pwede bang ang isang probinsya Maganda yung nais mangyari dito ni Mayor Isko Moreno, mga kababayan. Para nga naman kung sakaling sumablay, alam nila kung sino yung sisisihin nila. Yung mayor lang nila. At kung talagang palpak, ay di sa sunod na election after 3 years, ay di malamang hindi na siya mahahalal ulit. Halimbawa, bumanghado sa Yangko, sa Yan ang problema, mga kababayan. Yan ang hindi natin maintindihan dito sa mga bakit kailangan pang dumaan sa congressman o kung sino mang politiko yung budget. Bakit hindi na lang diretso dun sa proyekto kung sino man yung gagawa. Hindi ba pwedeng wala na lang, hindi na dadaan sa mga congressman. Diretso na lang sa sa kung sino man ang ahensya na maatasan gumawa. Bakit kailangan pang dumaan sa mga politiko? Doon nagkakaroon ng problema eh. Dahil sigurado pag may dinaanan yan, alam na. Pagka yung ikakapuri nila, ikakaganda ng imahe nila, isasali nila yung pangalan nila. Pero kapag ikakasira ng kanilang pangalan, wala na, hindi na sila kasali. At yun na nga, mga kababayan, hanggang dito na lang po muna ang ating video. Naway maging kabahagi po tayong lahat sa pagsulong at pag-unlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.